Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon na minsan pa muli po tayong pinag-uugnay sa pamamagitan po ng FB Live upang ating maparangalan ng ating Panginoon at maihayag ang kanyang kadakilaan sa umagang ito. Purihin ang Diyos. Ako po ang inyong kapatid, buhat po sa Poblasyon Torrijos, Marinduque po, District 2, sa pangunguna po ng aming minamahal na Pastora Baby Masaredo Quijada. At sa umaga pong ito, bago po tayo magpatuloy, atin munang awitan ng ating Panginoon at ating ihayag ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah. Tayo po muna, samahan niyo po ako sa isang awitin na kung saan ay ihayag natin ang ating talagang tunay na nararamdaman para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo po umawit. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa inyo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan. Sa akin man di walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa inyo, pagkat tinubos ako. Kaya't tawitin ko'y sa inyo. Si Jesus ang aking musikang nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa inyo, pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa inyo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Sa atin nagsasaad ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Tayo po ay manalangin. O napakadakila ninyo, aming Ama, aming Diyos. Napakasarap niyong awitan, Panginoon. Tunay nga na nagsasaad, Panginoon, na kayo'y buhay sa bawat isa. Napakabuting Diyos. Purihin po kayo, Diyos na nagmamahal, tunay na nagmamahal sa bawat isa, tunay na nagmamalasakit, walang kasing buting Diyos. Purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito at magpakailanman.
Sa lahat ng sandali ng aming buhay, may Diyos na napakabuti. May Diyos na walang kasing buti, napakadakila. Sa amin ay kumukupkop, sa amin ay nagmamahal. Kayo ang aming musika. Hayaan, Panginoon, na patuloy namin kayong mapapurihan sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Kung ano man ang nais ninyo sa aming mga buhay, dakilain po kayo. At sa umagang ito, dalangin namin ang patuloy na kapatawaran ninyo sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Ugasan nyo kami ng inyong kabanal-banalang dugo. Maging dapati na makapaglingkod sa iyo. Sa umagang ito, mabigyan kayo ng kaluguran, mabigyan kayo ng luwalhati. Hayaan ang pagsama ng banal na Espiritu ay managana sa aming lahat, Panginoon. Sa mga nakikinig ng iyong mga salita, maging sa iyong lingkod, Panginoon, na iyong gagamitin sa umagang ito. Hayaan na maluwalhati po kayo sa aming mga buhay, mabigyan kayo ng kaluguran, at hayaan na maihasik at maihayag ang iyong mga salita sa aming mga puso. Hayaan na ito'y maitanim, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi nito, at ito, Panginoon, ay mag-uhay, mamunga, Panginoon, at higit sa lahat ay maisakatuparan namin ang iyong mga salita upang mabigyan kayo ng luwalhati. Purihin po kayo, Panginoon, ang katagumpayan ng kinamin sa umagang ito, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. At sa umaga pong ito, ako nga po pala si Sister Bernadette Riquentel po ng Torres Poblacion, DFC po, at tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. At makipagbukas po kayo sa akin sa Juan 15:7. Nakasaad po dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Praise God. Isang nakaka-inspire na salita ng Panginoon na ating pag-aaralan sa umagang ito. Na kung nananatili sa John 15:7 o Juan 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kung nananatili tayo sa Panginoon at nananatili sa ating mga puso ang kanyang mga salita. Anong salita po kaya ang nanatili sa atin? At paano malalaman kung ang mga salita ay nananatili sa atin? So, malalaman po talaga na ito ay nananatili, kung tayo tunay na nananatili sa Panginoon, sa pamamagitan po ng iba't ibang sitwasyon na ating kinalalagyan. Ito po yung mga pagsusubok sa buhay, sa pang-araw-araw. Tinitest po tayo, na nakalagay po dito sa John 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad. Kaya nga po, kung may mga pagsubok at kung ano yung magiging reaksyon natin sa pagsubok, yun yung mga pagtupad natin po, na talaga bang nananatili ang salita ng Diyos. At mamaya po yung ating pag-aaralan kung nananatili na ba sa bawat isa. Kasi kung ang ginto nga po ay dinadalisay sa apoy po, sa unang Pedro, nakalagay dito, unang Pedro, chapter 1, verses 6-7, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo na iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto at sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. So, itong mga testing sa ating buhay, kung ang pagpapatawad ba ay nasa atin na,
ang pagpapakumbaba ba na tinuturo sa atin ng Panginoon, na siya mismo po ang talagang first and foremost na halimbawa sa kapakumbabaan ay ating tinutupad, o ang pagiging mahinahon ba ay nasa sa atin na yan, kung mga tayo po'y nakakapakinig ng napakaraming salita ng Diyos at sa isang buong linggo, kung araw-araw po tayong nanonood ng FB Live, halos araw-araw po meron pang Sunday service, merong mga Bible study. So, ang testing po niyan, kung itong mga napakinggan natin ay atin po bang naisasabuhay. Kasi ang sabi po dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kailangan po na bago ka humiling sa Panginoon, na talagang sa akin po, ang kahilingan ko talaga ay more on kaligtasan ng aking buong pamilya, ang mga kapatid, mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon, talaga pong yun po ang dinudulog ko. Kaya nung nabasa ko ito, sabi ko ay ang Diyos ay tapat, amen, at ang kanyang pangako ay totoo. Marami tayong mga mahal sa buhay, mga anak, magulang, kapatid na hindi pa nakilala sa Panginoon, at patuloy nating silang pinapanalangin sa Panginoon at laging may pag-asa sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kaya pag-aaralan natin ngayon, kung tayo po ba ay isa sa pamuhay na po natin ang kanyang mga salita. Ang una po ay ang pagpapatawad. Nakalagay po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God has forgiven you. Sa ating wika, sa Efeso 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. So maraming pagsusubok sa ating buhay na nagkaroon tayo ng mga alitan, samaan ng loob, at yan po talaga ay bahagi ng buhay natin. Kasi paano matitest kung nakakapagpatawad ka na, kung hindi ka ilalagay sa kalalagayan na magkakaroon ka talaga ng conflict with your husband, with your wife, with your kids, sa mga kapatid, sa kasama sa trabaho, sa kapitbahay. May mga pangyayari na magdadala sa atin kung saan ay sumama ang loob natin o tayo ay nag-react at sumama din ang loob ng ating kapwa. At ang pinakamasakit pa po nito, yung nakakagawa sa atin ng kasalanan ay yung mga mahal natin sa buhay. At matitest lang po ang pagpapatawad kung tayo po ay nasa ganong sitwasyon. Kung minsan ay sinasabi natin, napatawad ko na siya pero wag ko lang siyang makikita. Napatawad ko na siya pero wag ko lang siyang makakasalubong. Pero hindi po yun ang tunay man na pagpapatawad. Humantong po ako sa ganyang kalalagayan na madaling sabihin ang pagpapatawad. Pero nung dumating yung sitwasyon na ako ay nasaktan, talagang it took how many weeks or months pa nga po. At ang ayaw ng Panginoon na mayroong tayong unforgiving spirit. At tinitest tayo na minsan nakakapagsalita pa talaga tayo ng kala natin okay na tayo, hindi pa pala. At tinitest yung ating puso. Ngunit dumantong po ako sa ganyang kalagayan at hindi po talaga ako ganap na nakapagpapatawad pa pala. Tinest ako ng Panginoon at hindi naging mabuti ito para sa akin. Kaya ang ginawa ko po ay ako po ay dumulog talaga sa Panginoon dahil hindi naman natin kaya talagang magpatawad. At ako'y sabi ko, Panginoon, kayo lang ang kayang makapagpatawad sa akin ng lubusan at nilimot ninyo ang lahat ng aking kasalanan, ang gabundo kong kasalanan. Kaya tulungan ninyo ako, Panginoon.
kung paano ako'y pinatawad niyo, makapagpatawad ako ng katulad ng sa inyo na hindi na nanunumbat at hindi na naaalala pa yung ginawa ng kapwa. Kasi ang pagpapatawad po ito po ay forgiving and forgetting kung ano po yung nagawa sa atin ng tao. At kapag hindi mo pa makalimutan ay hindi po yan ang pagpapatawad sa atin, kasi nung nagpatawad ang Panginoon, wala nang ano yun, once na humingi tayo ng tawad at pinatawad tayo, nilimot ng lahat ng Panginoon. At dumating po ako sa ganung kalagayan at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nung isinuko ko lahat, dahil hindi ko talaga kaya at wala pong makakakaya ng ganung bagay maliban na tayo ay tulungan ng banal na Espiritu. At napakabuti ng Panginoon at ako ho ay pinalaya. Ay ako'y nagpapasalamat kasi napakabuti ng Panginoon. Bawat aspeto ng laman ng ating puso ay inaayos niya. Yung ginto, idinadaan sa apoy upang malaman kung tunay na ginto at matanggal ang hindi ginto at manatili lang ang ginto. Tayo din po ay dadalisayin sa mga pagsusubok kung ito bang mga salitang ito'y nananatili sa atin. Kaya po kapag talagang tunay na natin siyang sinunod, if we remain in Him and His words remain in us, talagang ask whatever you want or need ay ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, ang aking hiling po talaga sa Panginoon na isa sa aking mahal sa buhay na makakilala sa Panginoon ay alam ko na sa pagtupad natin sa kanyang mga salita. Sabi nga, kung tinutupad din yung aking mga utos dito sa John 15:10, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaya laging may pag-asa sa Panginoon. Bagamat wala pa sa ngayon na ipinapanalangin po ako na mahal sa buhay. Nakita ko tong salitang ito at sabi ko ay napakalaki at punong-puno ng pag-asa sa Panginoon. Natutugunin niya ang ating mga dalangin sa buhay. Wala naman po tayong ibang dalangin as Christians na pinakamahalaga yung ating mga mahal sa buhay talaga ay maligtas, makakilala kung papaanong tayo ay nakakaranas ng kadakilaan ng Panginoon ay mabuksan ang kanilang mga isipan kung gaano kadakila, kung gaano kabuti ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay kinakatag po tayo. Ikalawa po, titest din po tayo kung tunay na tayo ba ay mapagpakumbaba na, dahil tayo po sa lumang buhay, aminin natin sa hindi talaga tayong lahat ay may mga pride. Talagang ako, umaamin ako personally, maraming kayabangan, maraming kahambugan sa buhay. Ngunit nung nasumpungan tayo ng Panginoon, nakilala natin na ang Diyos ay tunay na mapagpakumbaba at siya ang ultimate talaga pong halimbawa ng kapakumbabaan. Kaya dito po sa Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. So itong kapakumbabaan ay tinitest din tayo dyan. Okay lamang po kung mga leaders natin ang mas nakakataas sa atin, ang magsabi sa atin ng mga bagay-bagay, mga pagtutuwid. Paano na kung yung mas sa tingin natin ay tayo ang ahead sa kanya, tapos siya ang magre-rebuke sa atin, ano? 'Di ba? May mga reaction tayo niyan, sino ito para ako ganituhin. Pero sa atin na mga nakilala sa Panginoon, habang nasa proseso, maaaring sa unang pagkakataon ay talagang hindi ka makikipagtalo ka pa, hindi ka papayag na ikaw yung parang nadihado ako dun. Ngunit dahil sa anturo ng Panginoon na ang Diyos ay laban sa mapagmataas at pinagpapala niya mapagpakumbaba sa atin,
ay patuloy nating tinutupad na talagang manatili tayong mapagpakumbaba. At kahit ano pa yung mga narating natin sa buhay, kahit pinagpapala ka na at pinagyayaman ka ng Panginoon sa lahat ng aspeto, kilanlin mo talaga kung nasaan ka nang galing, kung saan tayo dinampot ng Panginoon na napakabuti ng Diyos. Ano po? Kaya madali nang magpakumbaba dahil ang ating Diyos ay tunay na halimbawa ng kapakumbabaan. Ngunit kung nasa proseso pa tayo nung di pa natin to na pagtatagumpayan, isa lang po ang sekreto dyan ay magsuko tayo ng ating buhay. Na umamin talaga tayo sa Panginoon, Lord, ko po ay mayabang pa, may pride pa. Kasi yung pride, minsan, pagpapatawa din po, sino unang magsusori? Yan. Siya magsusori kasi siya ang nagkasala. Pero sa atin, wala nang question eh. Talagang ang turo ng Panginoon, tayo man ang magkasala o hindi, mas pinagpapala yung nagpapakumbaba. Amen? He exalts those who humble themselves. At yan po'y proven and tested na. Kapag tayo nagmamataas, talagang matindi ang lagapak natin. Tayo ay, dahil sa mahal tayo ng Panginoon, tayo ay kanyang dinidisiplina at may mga pagpapalo. At doon natin na nalalaman talaga na, kaya salamat sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng puso na may kapakumbabaan. At bagamat narating na natin yung mga bagay na sa isip natin na hindi natin mararating, manatili pa rin tayo sa kapakumbabaan dahil naroon ang pagsama ng Panginoon. Kung anong meron sa iyo, ang iyong itataas, ang ating itataas ay ang Panginoon sa ating buhay. Kung paano tayong pinromote sa lahat ng aspeto, ito'y dahil sa Panginoon at walang iba. Dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. At nung tayo ay sumunod sa Panginoon, inayos ng Lord ang ating buhay laging. All the credits goes to Him. All the credit go to Jesus. Sa Kanya lamang talaga. Kaya lagi ang papuri at pasasalamat kung bakit may lakas tayong taglay, sa Kanya lamang. Anumang bagay na natutunan natin, sa Kanya nang galing. Kaya yung kapakumbabaan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Sa church, sinong mas mababa, sino ang nagpapakumbaba ay siya ang pinagpapala ng Panginoon. At dito sa pangatlo po, ang ititest naman sa atin, yung pagiging mahunahon at pagiging mahinahon. Ang nais ng Panginoon, kasi ako, it's how many years po na talagang kahit na ako'y naglilingkod sa Panginoon, itong pagiging magagalitin ay napakatagal bago siya nawala. Pero kaya nga nung na-share ko sa inyo o sa mga kapatiran na nung nabasa ko po yung tungkol sa pag-ibig, na ang pag-ibig ay talagang mabait, mabuti, at matiisin, baga yung pagsasalita ay marahan. Nung nabasa ko po yun, ay sabi ko, Lord, wala pa ako nito kasi ako po ay magagalitin na tao at na ipinaunawa sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At nung nabasa ko ang mga salita, ay pinalaya ako ng Panginoon. Hindi po talaga mabuti ang magagalitin. Dito po sa Santiago 1:19-20, kaya't minamahal kong kapatid, ito ang dapat ninyong malaman: maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa galit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. So, ang ibig sabihin sa pakikinig, ang problema sa atin po, bilis natin sa pagsasalita. Hindi talaga tayo mabilis sa pakikinig. Kaya, kadalasan, nasasangkot tayo sa gulo. Yung hindi pa natatapos magsalita, ay gusto mo na rin magsalita at lahat ay nagsasalita, kaya hindi na nagkakaintindihan. Pero nais ang Panginoon,
kung saan daw tayo dapat maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita. Tayo yan, bilis natin magsalita, at mabagal sa galit. Sapagkat ang galit ng tao hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. At yan po ang isa talagang sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At ngayon ay iniisip ko na lang, nung lumang, hindi naman siya talaga noong hindi pa ako Christian na po ako noon. Kaya iniisip ko, saan ang gagaling yun? Parang, ang iniisip ko, nasa katwiran ako, kaya kahit nang reaksyon ko, ay okay lang, pero hindi po pala, dapat talagang malumanay, magsalita o maging, sabi nga dito, mabagal sa galit. Nung ibig sabihin, hindi mo na rin talaga paaabuti na magalit ka at makapagsalita. Sapagkat ang galit ng tao hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. Ito, isa sa inalis ng Panginoon. At ngayon, naiisip ko na nung inalis na ng Panginoon, utay-utay na inalis ng Panginoon, sabi ko, nasaan kaya nang galing yung dati kong ugali na yun? Kaya, salamat sa Panginoon, Kaya, talagang wala tayong, I am so grateful and I owe everything to God. We owe everything to Him. Kung ano na yung narating natin ngayon, bagamat marami pa rin mga bagay na marami pa rin tayong mga kahinaan, pero talaga ang Panginoon ay nagmamalasakit sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo tigit sa laman ng puso, sa laman ng isip. Kaya napakahalaga po talaga na tayo ay laging nagpapalinis sa Panginoon at nagsusuko, kasi alam naman natin kung ano pa yung mga bagay na nasa sa atin. Ang sekreto lang po dyan talaga ay ang pagsuko. Kaya kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, kaya ano po ang nanatili sa atin? Ang salita ba ng Diyos o ang salita ng kaaway? Kasi ang pagkagalit, ang kataasan ng loob at hindi pagpapatawad ay hindi galing sa Diyos. Kung tayo po'y nananatili sa Panginoon, nangangahulugan na nananatili ang kanyang mga salita sa ating buhay at tayo po ay tumutupad ng kanyang mga utos. So, salamat sa Panginoon na ngayong umaga ay patuloy na nagpahayag sa atin ng Panginoon. Talagang wala siyang kasing buti po. Napakadakila ng Panginoon natin na pinaglilingkuran. Na habang tayo ay pinalalago ng Panginoon ay maraming bagay na inaalis ng Panginoon, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay. Kaya dito sa John 15:10, kung tinutupad din yung aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya din po ang lagi nating idalangin na sa bawat sandali, bawat araw, talagang tulungan tayo ng Panginoon na laging maging laman ng ating isip na ito bang gagawin ko ay makakapagbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Bantayan niyo ang aming mga bibig. Bantayan ninyo ang aming mga isip. Kasi ang pagsusubok, ang mga temptasyon ay nasa paligid at minuto, oras-oras ay talagang naririyan at yung reaksyon natin, doon matitest yung reaksyon natin sa mga pagsusubok na yan, sa mga sitwasyon na ating kinalalagyan, ay nagtitest kung nananatili ba tayo talaga sa Panginoon at ang salita niya nananatili sa atin. At ito yung magandang pangako ng Panginoon. Sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo nagsusumikap na makasunod at bagamat tayo nadarapa, nagkakamali, ang Diyos ay talagang napakabuti na lagi tayo niyang pinagmamalasakitan. Sandaling tayo humingi ng tawad, lahat ng ating mga pagkakasala ay nililimot ng Panginoon at patuloy tayong ginagabayan sa araw-araw. Talagang hindi tayo pinababayaan at tayo'y nagpapatuloy sa kanyang biyaya. Kaya ito po naman ang kanyang pangako. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo.
Ako po kasi may pinapanalangin na napakalapit sa aking buhay na bagamat nakikita ko na hindi iyon ang dapat kong makita, ngunit ang pangako ng Panginoon ay totoo. Siya'y tapat. Alam kong darating ang panahon na yung mga pinapanalangin nating mga kaluluwa, kaligtasan ng ating mga anak, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, ang kanyang pagkakaloob, na tayo, isang buong pamilya, isang buong angkanay, kikilala sa Panginoon, maglilingkod sa Kanya. Yun po ang hiling ng aking puso at alam kong gayon din po kayo. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pag-asa na kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita, ang kinin na natin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus, na anuman ang iyong hinihiling sa sandaling ito, solusyon sa suliranin, lahat ng mga nais mo ay tutugunin ng Panginoon. Kinakailangan lang po talagang tayo ay tumupad sa kanyang mga utos, tayo manatili sa kanyang pag-ibig, manatili ang kanyang mga salita sa ating buhay, at ang Diyos ay tapat at totoo. Walang kahilingan natin na hindi niya pinagkaloob dahil siya'y tunay kung mangako, hindi katulad ng tao. Kaya tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon sa umagang ito at ating ihayag ang ating mga pananampalataya sa Kanya, na tayo ay sumasampalataya na ang ating Diyos kapag nangako ay tunay at totoo at hindi kailanman pinahiya ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, wala kayo pong katulad at kaparis, Panginoon. Napakabuting inyo sa aming mga buhay. Ang iyong mga salita ay tanglaw namin at gabay, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, upang kami patuloy na makalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na patuloy naming nararanasan. O ang mabuhay, Panginoon, na kayo ang Panginoon ay pinaka mainam sa lahat. Lupa man ay langit na rin, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig na sa amin ay kumukupkup. Salamat sa iyong bugtong na anak, Panginoon, na aming Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, sa katubusan, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kamag-anak, Panginoon, na hindi pa naliligtas. Lord, we believe na sila'y ligtas na sa pangalan ni Jesus. Ang aming mga anak, Panginoon, alam namin na sila'y iingatan ninyo. Lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay inyo pong pagkakalooban ng kaligtasan na kami at ang buo naming mga sambahayan ay maglilingkod sa iyo. Salamat po sa iyo, Banal na Espiritu. Wala kayong katulad. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti niyo. At danadalangin ko, Panginoon, lahat ng nanonood, nakatunghay ng iyong mga salita ngayon, Lord. Patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa na kami ay makapaglingkod, Panginoon, ng may katagumpayan, Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa lahat ng may mga karamdaman, tinugon niyo na, Panginoon. Pinagkaloob niyo na ang kagalingan, Lord, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah, ang lahat ng mga solusyon sa aming mga suliranin ay yun ang pinagkaloob. Sa iyo po kami umaasa, Panginoon. Ang aming buong pag-asa ay nilalagak namin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyo sa umagang ito. Dinadalangin ko po lahat, Panginoon, ang namiminuno sa amin, lalo ang aming pong Pastor Joseph Masaredo kasama ng kanyang asawa at mga anak
lahat, Panginoon, ng mga pamilyang Masaredo ay patuloy niyo pong samahan, ingatan, pagpalain, Lord, lahat po ng iyong mga lingkod, Panginoon, ang mga pastor sa buong daigdig, Panginoon, under ng banner ng Doro Faith Church. Hallelujah, kayo po ang patuloy na mag-ingat, magpala sa lahat ng mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy na samahan niyo po kami, Lord. Alam namin na hindi niyo kami bibitawan, hindi niyo kami iiwan sa lahat ng sandali ng aming buhay. Patuloy na yung pag-asa namin ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, salamat po sa iyo. Ang kinamin, Panginoon, pag-iingat niyo ng lahat ng mga anak ninyo, Panginoon. Hallelujah, ay pagtatagumpayin niyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang aming buhay, kayo ang aming musika. Purihin po kayo, Panginoon. Purihin po kayo at dakilain. At dalangin ko po na ang lahat ay patuloy na manatili sa iyong pag-ibig at yung mga salita ay manatili sa aming mga puso at ang lahat din ng aming dinalangin, Panginoon, ay yun na pong pinagkaloob. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon at sa inyo pong pagtunghay at nawa patuloy po tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil our labor in the Lord will not be in vain. Amen and amen. God bless po at maraming salamat. Sa Diyos po ang papuri. Amen.